Ang babaeng ito, upang pigilan ang kanyang kasintahan, ay hindi nag-atubiling. Ihagis ang cellphone sa kalaban. Ang magandang balita ay talagang lumipad ang cellphone. Ang masamang balita ay tumama ito sa ulo ng ibang tao, na tulala sandali ang binata. Nang makita niyang sumugod ang babae, natakot siya at naghanda sa depensa. Ngunit hindi niya alam na dumaan lamang ang babae. Lumabas na ang babaeng naghagis ng cellphone at tumama sa kanya ay si Dong Yum. Nang malaman niyang mag-aaral sa ibang bansa ang kanyang kasintahan, hindi niya pinansin ang kanyang sariling revanche na laro at basang-basa siyang sumunod sa kanyang kasintahan. Gayunpaman, nahihiya ang kasintahan. At sinabi pa niyang may gusto na siyang ibang babae. Sa galit, inihagis ni Dong Yum ang cellphone. Ngunit hindi sinasadyang tumama ito sa binatilyong nakasalamin. Ang pangalan niya ay Hoon-nam, ang pangalawang henerasyong chaebol ng isang malaking kumpanya ng pagkain sa Korea. Gayunpaman, ayaw niyang pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Nag-aral siya sa isang paaralan ng sining sa Milan at kasalukuyang direktor ng isang toy gallery. Siya rin ang kolumnista ng online dating sa isang website at tinawag ng mga mambabasa na Love Master. Kaya niyang turuan ang iba mula sa pananamit hanggang sa kaluluwa. Halimbawa, ang kanyang pinsan ay ginawa niyang love guru. At siya mismo ang nagpakita kung paano gumamit ng artistic language. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa ekspresyon ng isang babae, malalaman niya kung gaano siya napasaya. Salamat din sa kanyang gabay. Gayunpaman, si Hoon-nam mismo ay walang interes sa pag-ibig. At lalo siyang hindi inaasahan na ang babaeng nag-iwan ng masamang impresyon sa kanilang unang pagkikita pagkatapos ng 5 taon ang magpapabago sa kanyang pananaw. Nang araw ding iyon, matapos dalhin ng security si Dong Yum, nakatanggap siya ng masamang balita tungkol sa malubhang sakit ng kanyang ina. Kahit na nagmadali siyang pumunta sa ospital, hindi pa siya nakakapagsalita ng ilang sandali sa kanyang ina, pumanaw na ito. Labis na nagsisi si Dong Yum tungkol dito. Iniisip na dahil sa kanyang pagiging padalos-dalos, kaya lumala ang sakit ng kanyang ina. Simula noon, nagkaroon ng psychological trauma si Dong Yum tungkol sa pagtalon mula sa tulay. Bilang resulta, napilitang matapos din ang kanyang karera bilang atleta. Nang makita siyang nalulumbay at nagkukulong sa kanyang kwarto, araw-araw, hindi nakikipag-ugnayan o nagtatrabaho. Tinulungan siya ng kanyang ama na magparehistro bilang miyembro sa isang dating website. Umaasa na ang pag-ibig ay makakapagpagaling sa kanya. Gayunpaman, hindi pumunta si Dong Yum sa alinman sa mga blind dates na inayos, sa halip ay itinutulak niya ang mga tao sa paligid niya na pumalit sa kanya. Nakakagulat, hindi niya sinasadyang matagumpay na naipares ang ilang magkasintahan. Dahil dito, inanyayahan siya ng marriage agency na maging matchmaker. Ngunit matapos formal na pumasok sa trabaho si Dong Yum, nawala ang kanyang swerte bilang matchmaker, at ang kanyang performance ay madalas na nasa ibaba ng listahan. Inutusan siya ng team leader na asikasuhin ang mayamang, maselan at matandang customer na ito. Kung magtagumpay siya sa kasong ito, mananatili ang kanyang trabaho. Kaya naman, naglakbay ng malayo si Dong Yum papunta sa bahay ng customer. Ginamit ang lahat ng kanyang kakayahan kasabay ng ilang maliliit na taktika. At sa wakas ay nakahanap ng isang taong blind date na medyo ikinasya ng customer. Ngunit, bago pa siya makapagtala ng kontrata, kinuha ito ng isang lalaki na si Hoon-nam. Ang taong binato niya ng cellphone 5 taon na ang nakakaraan. Siyempre, walang anumang impresyon si Dong Yum sa kanya. Tinuring lang siyang karibal na walang etika sa trabaho. Sa harap ng ganoong kagwapong lalaki, natural na inuna siya ng customer at inutusan niya si Dong Yum na lumabas at maghintay. Itinaboy si Dong Yum at curious siya kung pumirma ba sila ng kontrata sa huli. Kaya naman, paglabas ni Hoon-nam, patuloy siyang sumunod dito. Bagamat hinaagaw ang kontrata, kailangan niya pa ring malaman ang resulta. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Hoon-nam. At sa huli ay matagumpay siyang nakaalis sa kanya. Nawala ng kontrata si Dong Yum at naghanda na sa mapagalitan. Ngunit nagulat siya nang sinabi sa kanya ng team leader na very satisfied ang customer sa kanya. Hindi lang niya maintindihan kung bakit. Pagkatapos pirmahan ang kontrata sa exhibit sa gallery, hindi na nakita si Dong Yum. Sa puntong ito, napagtanto ni Dong Yum na mali ang pagkakaintindi niya sa lalaki, nang naaalala ang kanyang pagkagigil na sumunod sa kanya. Labis na nahiya si Dong Yum. Umaasa lamang siya na hindi na niya ito makikita pa. Kinabukasan, nalaman ni Dong Yum na gustong tumalon sa tulay ang kanyang matalik na kaibigan, kaya nagmamadali siyang tumakbo doon. Ngunit ang psychological trauma mula sa mga nakaraang taon ay patuloy na bumabagabag sa kanya, kaya hindi siya naglakas loob na sumugod upang pigilan ito. Sa gitna ng kagipitan, sumigaw siya at nagtanong kung may marunong lumangoy. Sa katunayan, pagkatapos ng ilang segundo, may nagtaas ng kamay. Hintay lang, tumakbo si Dong Yum. Ngunit hindi niya alam na si Hoon-nam pala ito. Mas nakakagulat pa, nag-ehersisyo lang siya. Nang makita ni Hoon-nam na tumatakbo si Dong Yum patungo sa kanya, may masamang premonition siya. Gaya ng inaasahan, hindi pa niya lubos na naunawaan ang sitwasyon. Itinulak siya ni Dong Yum sa tubig. Sa kasamaang palad, hindi marunong lumangoy si Hoon-nam. Nang makita siyang patuloy na nagpupumiglas sa tubig, hindi alam ni Dong Yum ang sitwasyon at sinabi pang iligtas niya ang kanyang kaibigan. Sa sandaling ito, narinig din ng kaibigan niya na meditate sa ilalim ng tubig ang ingay. Nang makumpirma na naglalaro si Hoon-nam, alam niyang hindi na siya maaaring maging zen, kaya mabilis siyang lumangoy patungo kay Hoon-nam. Di nagtagal, nailigtas niya si Hoon-nam at iniahon. Sa oras na ito, napagtanto ni Dong Yum na muli siyang nagkamali ng pagkakaintindi sa kanya. Nang makita si Hoon-nam na walang malay, nagmamadaling gumawa ng CAK si Dong Yum. Sa kabutihang palad, bilang isang diver, may kaunti siyang kaalaman sa first aid.
Dahil sa kanyang pagsisikap, sa wakas ay nagkamalay si Hunnam. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Dong-yum. Pagkagising ni Hunnam, ang sumalubong sa kanyang mga mata ay ang pinalaking mukha ni Dong-yum. Inakala niya na naghiganti si Dong-yum sa kanya dahil sa pag-agaw ng kontrata. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Dong-yum na wala siyang intensyon, ngunit lalo pang nataranta si Hunnam habang nag-iisip. Pakiramdam niya ay napakadelikado ng babaeng ito. At tiyak na alam nito ang kanyang kahinaan, kaya ganoon na lang siya itinulak pababa. Lalo siyang nagalit habang nagsasalita at kahit anong paliwanag ni Dong-yum, hindi siya naniwala. Kaya naman, upang pigilan si Hunnam sa pagsasalita, mabilis na tinakpan ni Dong-yum ang bibig nito. Sa sandaling ito, dumating din ang pulis at nagmadaling kumuha ng pagkakataon si Hunnam na humingi ng tulong. Ang resulta, pareho silang dinala sa istasyon ng pulisya para sa cooperative investigation. Sa istasyon, tinanong ni Hunnam si Dong-yum kung alam ba niya kung gaano kalubha ang krimen ng attempted murder. Nang marinig ito, wala nang magawa si Dong-yum kaya yumuko at umiyak. Sinabi niya na gusto niya lang iligtas ang kaibigan niya. Ngunit ang lahat ay naging ganito. Balak sana ni Hunnam na kasuhan si Dong-yum. Ngunit nang makita niya ang kaawa-awang mukha ni Dong-yum, sa huli ay lumambot ang puso niya at pumayag sa settlement. Ang kondisyon niya ay kailangang tiyakin ni Dong-yum na hindi na siya magpapakita sa harap niya muli. Nagmamadaling tumango si Dong-yum bilang pagsang-ayon. Paglabas sa istasyon ng pulisya, nag-barbecue si Dong-yum kasama ang kanyang kaibigan upang magpalipas ng lungkot. Hindi niya inaasahan na bago pa man siya makakain ng isang subo, tumawag na ang head ng department. Nang bumalik sa kumpanya, biglang napalibutan si Dong-yum ng isang grupo ng mga babae. Lumabas na dumating sila para magreklamo tungkol sa pinsan ni Hunnam, si Yong-cheol. Dito na nalaman ni Dong-yum na ang bastard na ito pala ang bad guy na sinasabi ng kanyang kaibigan. Pagkatapos, kahit hindi nila ginawa, kailangang panagutan ni Dong-yum at ng team leader ang nangyari. Ang grupo ay mayroon ng mahinang performance, at ngayon ay nagkaroon pa ng ganitong insidente. Gustong sakali ng team leader si Dong-yum. Sa kabutihang palad, binigyan pa rin ng kumpanya si Dong-yum ng isa pang pagkakataon. Ngunit ang prerequisite ay kailangan niyang i-handle ang lahat ng 0-point members sa loob ng 3 buwan. Ang tinatawag na 0-point members ay mga taong hindi pa tinatanggap ng kanilang partner hanggang ngayon. Ibig sabihin, mga novice sa pag-ibig. Hindi maintindihan ni Dong-yum kung bakit hindi nila hinahabol si Yong-cheol, ngunit sa halip ay siya ang pinupuntirya. Sinabi ng team leader na ayaw gawin iyon ng mga babae. Dahil nagkaroon sila ng relationship kaya binawi lang nila ang fee. Tulala si Dong-yum at walang masabi. At sa huli ay binigyan lang siya ng team leader ng 2 pagpipilian mag-resign o ay solve ang mga 0-point members. Natural, hindi tinanggap ni Dong-yum ang ganoong resulta. Iginiit niyang hindi niya magagawa at galit na umalis. Pag-uwi, nagsimulang maghanap ng trabaho si Dong-yum ng baliw-baliwan sa mga recruitment websites. Hindi siya naniniwalang hindi siya makakahanap ng ibang trabaho. Gayunpaman, ang kanyang resume na paulit-ulit niyang inayos at kaunting work experience ay walang maisulat. Walang magawa, nagpunta siya sa internet cave upang mag-stress relief. Ngunit, pagkatapos ng stress relief, kailangan pa rin niyang harapin ang malupit na katotohanan. Ang credit card at upa sa bahay ang nagpabagsak sa kanya. Dahil sa sitwasyong iyon, tinawagan niya ang team leader. Dahil ang bastard na si Yong-cheol ay hindi lamang halos magpamatay ang kaibigan niya, kundi nagdulot din ng sabay-sabay na kahilingan ng refund ng mga customer ni Dong-yum. Upang mapanatili ang mahirap na trabahong ito, kailangang pumayag si Dong-yum sa kanyang boss na isolve ang mga 0-point members sa loob ng 3 buwan. Ngunit ito ay talagang isang mahirap na task. Ang isa ay isang salesperson na sobrang busy kaya wala siyang oras mag-save. Ang isa ay may-ari ng chocolate shop na may malubhang face blindness. At ang isa ay isang stunt performer na madalas masaktan. Sumumpa siya sa sarili na kung hindi niya parurusahan ang salarin na ito. Nang nararapat, tatalikuran niya ang kanyang apelyido. Tinulak niya si Yong-cheol ng diretso sa rooftop. At sa takot ay inamin niya ang lahat ng kanyang pick-up techniques. Bukod pa rito, ang kanyang pinsan ang kolumnista. Nasikat sa palayaw na Love Master. Nagdahilan pa siya na kung hindi dahil sa pagbabago ng kanyang pinsan. Paano siya magtatagumpay sa panliligaw sa ganoong mukha? Sa huli, inutusan ni Dong-yum si Yong-cheol na humingi ng tawad sa bawat ex-girlfriend o isasampa niya ang kaso. Si Yong-cheol, para hindi na magtiis pa, ay pumayag. Pagbalik sa kumpanya, tiningnan ni Dong-yum ang love column na binanggit ni Yong-cheol. Talagang natuklasan niyang napakakatwiran ng mga nakasulat doon. Kaya naman, gusto niyang makipagkita sa Love Master na iyon. Baka matulungan siya nitong isolve ang mga 0-point members. Upang magawa ito, humingi siya ng tulong kay Jeon-soo, isang doktor at kanyang childhood friend na kasama niya sa bahay. Hindi nag-atubiling isakripisyo ni Jeon-soo ang kanyang imahe at pumayag na magpakuha ng litrato para sa magazine editor. Dahil dito, madali siyang nakakuha ng contact information ng manunulat. Pagkatapos, puno ng pag-asa si Dong-yum na pumunta sa address sa business card. Nang makita ang isa't-iisa, pareho silang natigilan. Sa sandaling ito, dumating ang nanay ni Hunnam. Naalala niya ang paalala ng kanyang ina na mahigpit na ipinagbabawal ang magdala ng babae sa studio. Dali-daling itinago ni Hunnam si Dong-yum. Samantala, walang alam si Dong-yum sa nangyayari at patuloy na nagreklamo. Kaya, binuhat na lang siya ni Hunnam ng direkta. Ang kilos na ito ay nagpababa sa depensa ni Dong-yum. Kaya pansamantala siyang hindi na naglakas loob na gumawa ng Bukod pa rito, pinayuhan siya ni Hunnam na manatili sa isang lugar bago siya lumabas upang harapin ang kanyang ina.
Nang umalis na si Honam sa kalang natauhan si Dongyung. Totoong baliw siya sa lalaki at hindi ito magbabago kahit muling isilang. Sa kabilang banda, pagkatapos na mahirap na maihatid ang kanyang ina, nagmamadali si Honam na bumalik upang tingnan kung may ginawang kalokohan si Dongyung. Sa sandaling ito, masayang pinagmamasdan ni Dongyung ang mga laro ang nakolekta ni Honam at nakikipag-usap pa nga sa mga ito. Pumasok si Honam at mabilis siyang hinila pa upo sa sofa. Tinanong niya kung bakit nagpakita ulit si Dongyung sa harap niya. Hindi ba't nagkasunduan na sila dahil walang ibang pagpipilian? Sinabi na lang ni Dongyung ang kanyang layunin. Gusto lang niyang tulungan siya ni Honam na lutasin ang mga miyembro ng 0 points dahil lahat ng ito ay kagagawa ng kanyang pinsan. Binuod ni Honam ang lahat ng sinabi ni Dongyung. Sa huli, nagbigay siya ng konklusyon na hindi sila maaaring magtulungan. Hindi pa nakaka-react si Dongyung ay mabilis na siyang sinipa ni Honam palabas. Gayunpaman, ang pagkapit ng mahigpit at hindi pag-alis ay likas sa kanya at hindi siya aalis ng ganoon kadali. Kaya hinabol ng dalawa ang isagi-isa at pagkatapos ng matagal na pagtatalo, nakaisip si Honam ng isang masamang plano. Upang harapin ang babaeng ito, napilitan si Honam na gumamit ng masamang plano. Ang bawat buttons ng damit ay binuksan, na labis na ikinabigla ni Dongyung, at umalis siya na namumula ang mukha sa hiya. Ngunit nang makarating siya sa labas, saka lang na-realize ni Dongyung na naloko siya. Ang taong iyon ay talagang isang dalubhasa. Kaya itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng senyas kay Honam sa itaas. Gayunpaman, inakala ni Honam na isa itong hamon. Habang nagsusulat, nakatanggap si Honam ng text message mula kay Dongyung. Nalaman na sinira niya ang manikang woodcutter. Kung gusto itong bawiin ni Honam, kailangan niyang tulungan siyang matagumpay na ay matchmaking ang bawat mag-asawa. At sa bawat pagkakataon, ibabalik niya ang isang bahagi nito. Tumingin si Honam sa manika at naalala ang alaala ng taglagas noong taon na iyon. Upang makuha ito, hindi niya alam kung ilang hamburger ang tinawag niya. Nang umalis siya, hindi na ito kasya sa kanyang bag. Kaya ibinigay niya ang manika sa kanyang ina upang ingatan. At pinayuhan siya na ibalik ito sa kanya pag-uwi. Hindi niya inaasahan na simula noon ay hindi na niya muling nakita ang kanyang ina at ang manika. Kaya di ang manika ay may malaking kahalagahan kay Honam. Walang ibang pagpipilian. Sa huli ay pumayag siyang gawin ang transaksyong ito kay Dong-um. Kinaumagahan, nagkita sila ng hindi sinasadya sa isang tindahan ng damit. Nag-alala si Dong-um kay Honam at tinanong siya kung tapos na ba siyang tingnan ang lahat ng file ng mga miyembro ng 0 points. Nag-alok siya na humanap ng lugar kung saan sila makakaupo at makakapag-usap ng mas detalyado. Ngunit nang bumaba siya sa hagdan, hindi siya nag-ingat at nadulas. May mabuting intensyon si Honam na tulungan siyang tumayo. Ngunit walang pag-aalinlangan na sinabi ni Dong-um na napakaganda ng kanyang balanse. Nang marinig iyon, binitawan siya ni Honam at nagbuntong hininga ng 1 minuto. Saka walang magawa at hindi makapagsalita. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa manika, hindi na sana niya makikita ang babaeng ito. Pagkatapos, pumunta sila sa isang tindahan ng tsokolate. Ang tindahan pala ay kay Siong, isa sa mga miyembro ng 0 points ni Dong-um. Habang umu-order si Dong-um, patuloy na nagmamasid si Honam. Pagkatapos, hinanap niya si Dong-um upang kunin ang resibo at tingnan ang presyo. Natuklasan niya na napakamura ng mga item sa tindahan. Ngunit hindi naman masama ang mga sangkap ng tsokolate. Dagdag pa rito, palagi siyang umiiwas sa tingin ng mga customer. Mula sa mga detalyeng ito, inulaan agad ni Honam na ang babaeng ito. Maging ito ay para sa kanyang sarili o para sa produkto na kanyang ginagawa ay walang tiwala sa sarili. Tinukoy niya na sa ganoong kalagayan, kahit makipag-date pa siya kanino, madali siyang masaktan. Hindi pa naiintindihan ni Dong-um kung ano ang nangyayari nang sabihin ni Honam. Nasimula ngayon, kailangan lang niyang panoorin siyang mag-perform at gagawin niya ang sinabi niya. Matapos magmasid ng 1 o 2 araw, natukoy ni Honam na ang lalaking madalas pumunta rito ay humahanga kay Siong. Ngunit sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang face blindness, kahit ipakilala pa ang dalawa, baka walang mangyaring pag-unlad. Sa makatuwid, ang unang hakbang ay ipaalam muna kay Siong kung sino ang lalaking iyon. Ngunit may isang problema, kahit ang kanyang matalik na kaibigan ay kailangan pa niyang tawagin sa pangalan bago niya makilala. Kaya sa maikling panahon paano niya matatandaan ang isang estranghero. Sa katunayan, alam na ni Honam ang sagot, ngunit hindi niya ito sinabi kay Dong-um upang siya mismo ang magmasid at maghanap nito. Kung hindi siya unlad kung nagmamadali lang siya. Walang magawa si Dong-um kundi manatili at nagsimulang magmasid ng seryoso. Hindi pa rin nakilala ni Tiong. Mula umaga hanggang gabi, hindi alam ni Dong-um kung ilang tasa ng kape ang ininom niya, ngunit wala pa rin siyang anumang palatandaan. Sa sandaling ito, lumapit si Tiong upang paalalahanan siya na malapit nang magsara ang tindahan. Walang magawa si Dong-um kundi mag-ayos ng kanyang mga gamit at maghanda para umalis. Ngunit biglang lumingon si Tiong at nakilala niya si Dong-um bilang kanyang matchmaker. Nagulat si Dong-um at nagtanong kung paano niya ito nakilala. Ang amoy pala ng lipstick na inilagay lang ni Dong-um ang nagparamdam sa kanya na napakapamilyar. Dahil noong huling nagkita sila, ginamit din ni Dong-um ang lipstick na ito. Ang lipstick na ito ay espesyal na ginawa ng tatay ni Dong-um para sa kanya. Kaya mayroon itong natatanging amoy. Ipinaliwanag ni Siong na ang mga taong may problema sa pagkilala tulad nila ay makakaalala lamang sa iba sa pamamagitan ng tono ng boses o kilos. Gayunpaman, siya mismo ay medyo mabagal.
at hindi rin makakilala ng marami sa pamamagitan ng tono ng boses. Ngunit napakasensitibo sa amoy. Humingi rin siya ng paumanhin dahil ngayon lang niya nakilala si Dong pagkatapos ng matagal na panahon. Paglabas sa chocolate shop, napakaganda ng pakiramdam ni Dong. Dahil sa wakas ay nalaman na niya ang sagot. Nakita rin niya si Honam na nakatayo sa labas. Maliwanag na, natatakot siyang hindi ligtas kapag gabi kaya naghintay siya kay Dong upang ihatid siya pauwi. Gayunpaman, nagmatigas pa rin siya at sinabing nagkataon lang na napadaan siya. Pauwi na. Masiglang ikinuwento ni Dong kung paano niya natuklasan ang sagot. Hindi nagulat si Honam at tahimik lang nakinig. Pagkatapos, kinuha niya ang isang aklat na partikular na tungkol sa face blindness. Ang totoo, sa loob lamang ng 2 araw na ito, hindi lang niya natapos basahin ang aklat kundi maingat din siyang nagtala. Kaya naman, mabilis niyang nalaman ang sagot. Dahil dito, humanga si Dong sa kanyang kakayahan sa pagmamasid at pag-aaral. Kinabukasan, nagkita si Honam at si Ong bilang gallery manager. Sinabi niya kay si Ong na ang tema ng eksibisyon sa pagkakataong ito ay Child, Heart at Memories. Nais niyang hilingin sa kanya na gumawa ng ilang chocolate pieces para sa eksibisyon. Alam ni Honam na tiyak na tatanggi si Ong, kaya nag-imbestiga muna siya at nalaman niyang nanalo na si Ong sa isang internasyonal na kaganapan. Bagamat ito ay gawa noong estudyante pa siya. Ang kailangan para sa kanilang eksibisyon ay ang mga ganoong klaseng gawa na ginawa mula sa isang purong puso. Sa buong pag-uusap, walang labis na pagpuri kundi pawang katapatan lamang. Sa huli, pumayag si Ong. Inimbitahan ni Honam si Ong na sumali sa eksibisyon. Gusto niyang gamitin ito upang matulungan si Ong na muling mahanap ang kanyang tiwala sa sarili. Dahil sa ganitong paraan lamang siya magbubukas ng kanyang puso at magsisimula ng isang bagong relasyon. Pagkatapos, pumunta si Honam sa katabing bookstore at sinabi sa may-ari na naghahanap siya ng aklat tungkol sa face blindness. At sinadyang banggitin na mayroon siyang kaibigan na may face blindness. Upang mas maunawaan ang tungkol sa kaibigan, gusto niyang bumili ng aklat sa larangang ito upang basahin. Idinagdag pa niya na ang kaibigan ay ang may-ari ng chocolate shop na malapit. Nang marinig ito ni Honam, nalaman ng may-ari ng bookstore na kaya pala palagi siyang malamig sa kanya. May dahilan, pakiramdam niya ay palagi niyang sinisisi si Zeong sa kanyang puso at nagpasya siyang simula ngayon. Hahanap siya ng paraan para maalala siya ni Zeong. Sa wakas ay ibinigay na ni Honam ang invitation card para sa eksibisyon. Nagawa na ang lahat ng kailangan at ang natitira na lang ay ang kapalaran nila. Nang magkita sila sa eksibisyon, nag-aalala ang may-ari ng bookstore na tinanong si Zeong kung naaalala pa ba siya. Nag-isip si Zeong at tapat na sinabing naaalala niya siya dahil may amoy siyang eucalyptus sa katawan. Sa huli, masayang tinanggap ni Zeong ang imbitasyon ng may-ari ng bookstore na samahan siyang manood ng stage performance. At si Honam na nasaksihan ang lahat ng ito ay tila hula na niya ang resulta. Ang pag-ibig na mukhang biglaan ay talagang naipon ng paunti-unti. Sa maingat na pag-aalaga, darating ang araw na mamumulaklak ang bulaklak. Sa katunayan, habang naglalakad sina Dong at Honam, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Zeong na nagpapaalam na maaari na niyang alisin ang kanyang personal na impormasyon sa dating website. Nabanggit din na ito ay isang love ability detection technique na maaari pang gamitin upang mahulaan ang dating history ng kapartner. Inakala ni Dong na niloloko na naman siya ni Honam. Hindi siya naniniwala na mayroong ganoong himala, kaya naman kusa siyang lumapit at hinalikan si Honam. Nagulat si Honam ngunit hindi niya ito itinulak palayo. Sa halip, hinila niya ito para sa mas malalim na halik. Pagkatapos ng mahabang ilang minuto, natapos na ang pagbe-verify upang itago ang kanilang kahihiyan. Iginiit nila na ang kilos na ito ay normal lang. Pagkatapos, tinanong ni Dong si Honam kung nakita ba niya ang kanyang dating history. Nag-alinlangan ng kaunti si Honam ngunit sinabi pa rin niya ito dahil hindi alam ni Dong na 5 taon na ang nakalipas nang makipaghiwalay siya. Nandoon din si Honam kaya nagulat siya nang marinig ito. Nagulat siya. Sa sandaling ito, lumapit si Dong at gumawa si Honam ng dahilan para umalis. Gayunpaman, hindi pa rin makabalik sa sarili si Dong. Kahit na pagkatapos bumalik sa gallery kasama si Dong, wala sa loob siyang naghahanap ng anino ni Honam. Ang hindi sinasadyang pagtatagpo ng kanilang mga mata ay tila nagkaroon ng kaunting pagmamahal kaysa dati. Kahit na sinabi ni Honam kanina na hindi sila seryoso, hindi niya alam na nagkakagusto na siya kay Dong ng araw na iyon. Nang makita niyang naglalaro si Dong sa mga bata, biglang nagbago ang tingin ni Honam sa babaeng ito. Ang kanyang ngiti ay parang may mahika na nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Nang aksidenteng matapon ni Dong ang mga stuffed bear na hirap, ipinosisyon ng mga empleyado habang pinoprotektahan ang mga bata. Nagpanggap siyang galit na galit upang bayaran ni Dong ang pinsala. Pinapirmahan niya rin si Dong ng isang blankong kontrata. Ayon dito, anuman ang hilingin ni Honam sa hinaharap, kailangan siyang sumang-ayon. Ngunit ang totoo, ang mga stuffed bear na ito ay peke at lahat ay may siguro kaya walang pinsalang naganap. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Honam na tuksuhin si Dong. Nang gabing iyon, pagkatapos ihatid si Dong sa bahay at makita si Junsu na naghihintay sa kanya, bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na inis. Maya-maya, lumabas si Dong na nakasuot ng isang magandang maliit na evening gown at hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Nang sabihin ng host na ibibigay niya ang bouquet ng rosas na hawak niya sa ginang nakasama niyang magdamag, malinaw na papunta si Honam kay Dong ngunit. Nang makita niya si Dong na nakaakbay kay Junsu, pumunta siya sa ibang ginang.
Halata ang pagkadismaya sa mukha ni Dongyung. Hindi rin inakala ni Honam na si Dongyung ay nakaakbay kay Junsu dahil masakit ang kanyang paa sa pagsusuot ng high heels. Hindi nakatulog si Dongyung ng gabing iyon. Walang humpay niyang kinumbinsi ang sarili na sa hinaharap. Pumunta si Dongguong para lang ibigay kay Honam ang bahagi ng manika. At si Honam sa kabilang panig ay labis ding nainis. Medyo pinagsisihan pa niya kung bakit siya nagsalita ng ganoon. Kinabukasan, balisa si Dongguong na pumunta sa studio ni Honam. Dahil matagumpay siyang nakatulong sa pagpapares sa DJong Queen Bee, kaya ngayon, kailangan niyang ibigay sa kanya ang bahagi ng manika. Gayunpaman, si Dongguong ay naglakad-lakad lang sa labas ng pinto at hindi naglakas loob na pumasok. Simula nangyari iyon, nakaramdam siya ng kakaiba. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Honam. Lumapit siya kay Dongguong at tiningnan siya ng seryoso. Sinabi ni Honam na ang fenomenong ito ay tinatawag na primacy effect, na ang ibig sabihin ay ang unang impormasyong natanggap ay magkakaroon ng napakalaking epekto sa pagbuo ng pangkalahatang impresyon sa mga susunod na impormasyon. Naalala ni Dongguong na ang unang taong nakilala ni Doji ay si Kim Jeon, ngunit kaagad niya itong tinanggihan. Ang una nilang pagkikita ay hindi naging masaya dahil dati nang ipakita ni Dongguong kay Doji ang larawan. Sinasadya niyang bahagyang iniyuko ang ulo ni Kim Jeon kaya si Doji ay hindi. Alam na si Kim Jeon ay isang taga-Mediterranean. Hindi niya inaasahan na ang larawan at ang totoong tao ay magkakaroon ng napakalaking pagkakaiba kaya. Nagalit siya at hindi man lang nagtanong at tumalikod at umalis. Bilang isang reclusive poet makata na mapag-isa, labis na pinahahalagahan ni Kim Jeon ang etiketa. Kaya tinawag niya si Doji at pinagalitan siya. Si Doji ay hindi nakaimik dahil sa sinabi niya. Siya rin ang unang tao na naglakas loob na kausapin si Doji ng ganoon. Ngunit naniniwala si Honam na ang pag-ibig ay mahiwaga. Marahil si Doji ay na-catch na ni Kim Jeon. Iminungkahi niya na magkita muli sila. Gumamit silang dalawa ng lahat ng posibleng paraan. Sa huli ay napapayag si Doji na samahan sila sa bahay ni Kim Jeon. Paglabas pa lang ni Kim Jeon, hindi maiwasan ni Doji na kumabog ang kanyang puso. Sa pagkakataong ito, hindi niya kinamuhian si Kim Jeon. Nagdala pa nga siya ng kaunting hiya. Nakita ni Honam ang kanyang hitsura at agad na naunawaan. Ang mga kakaunting taniman ng gulay, ang ilang mga kawan ng manok, ang sinaunang kusina, ang bahay na maaaring makita sa simula hanggang sa dulo. Ito ang bahay ni Kim Jeon. Sa ganitong kalagayan kahit sa kanayunan ay mahihirapan siyang magkaroon ng asawa. Gayunpaman, si Doji, isang mayaman na young lady, ay hindi tumakas upang lumikha ng isang pribadong espasyo para sa dalawa. Kinindatan ni Honam si Dongguong at sinabing maaari silang tulungan si Kim Jeon sa pagsasaka. Sa sandaling ito, gutom na gutom ang tiyan ni Doji, ngunit gusto lang niyang kumain ng spaghetti. Sabi ni Kim Jeon alam niya kung paano gumawa. Sa pagtingin sa lalaking ito na nagtatrabaho, biglang naramdaman ni Doji na napakagwapo niya. Pagkatapos kumain ng spaghetti, sinabi niya ulit na gusto niyang uminom ng salted coffee. Ngunit malinaw na wala nito sa liblib na lugar na ito. Ngunit sinabi ni Kim Jeon na kung gusto lang niya, gagawin niya. Akala ni Doji ay dadalhin siya ng supercar para bumili. Ngunit hindi niya inaasahan na akayin siya sa isang baka. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Doji, ngunit nang sumakay siya, naramdaman niya na mahiwagang romantiko. Sa sandaling ito, sina Dongguong at Honam na kaawa-awa ay nagtatangkang magtanim ng patatas. Hindi pa nakapagtanim si Honam. Sa ilalim ng impluensya ni Dongguong ay mas lalong naging masigasig. At hindi niya namalayan na nahulog na pala ang susi ng kotse niya. Dahil napakalakas ng hila ng karwahe ng baka nang bumili sila ng kape. Pagbalik ay gabi na. Interesado pa rin si Doji at naghihintay kung ano ang susunod na gagawin. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Kim Jeon na tapos na ang kape. At ang kanilang kapalaran ay hanggang dito na lang. Sa pagkabigla at pagkadismaya, umalis si Doji dahil sa galit at kalungkutan. Nang makita si Doji na umalis sa gabi, labis na nag-alala si Dongguong at gusto siyang habulin. Ngunit, natuklasan ni Honam na wala na ang susi niya. Sa puntong ito, naalaala niya na baka nahulog ito sa taniman ng patatas. Ang mas masama pa, sabay na naubos ang baterya ng kanilang mga telepono. Mukhang dito lang sila makakatulog ngayong gabi. Sa unang pagkakataon na magkasama silang nagpalipas ng gabi sa labas, si Honam na hindi na makatulog, ay lalong hindi mapakali nang makita ang anino ni Dongguong sa kabilang panig. Sa oras na ito, dahil sa maraming kagat ng lamok, naghubad si Dongguong ng ilang damit at nagkamot. Ngunit nagdulot ito ng hindi pagkakaunawaan kay Honam. Kinailangan niyang mag-ehersisyo upang maibaling ang atensyon niya. Sa wakas ay natapos ang isang mahirap na gabi. Pagkagising, ang unang ginawa ni Honam ay ayusin ang pocket square sa bulsa ng kanyang jacket. Paglingon niya ng masaya, natakot siya kay Dongguong. Masayang sinabi ni Dongguong na nakakuha siya ng pera sa puno dahil ang kanilang mga pitaka ay nakalock sa kotse kagabi. Kinailangan nilang kumain ng patatas para mapawi ang gutom. Ngayon ay maaari na rin silang bumili ng pagkain. Ngunit medyo malayo pa rin ang bayan. Kailangan nilang sumakay ng bisikleta. Si Honam na hindi marunong magbisikleta ay nagsabing pagkatapos ng kanyang ehersisyo kahapon. Natuto siyang magbisikleta at nagpilit na siya ang magsakay kay Dongguong. Gayunpaman, hindi pa natag si Dongguong at nag-aalangan kung sasakay ba o maupo na lang. Sa maikling panahon, nakarating sila sa isang convenience store. Ang 1,000 won ay sapat lang para sa isang tasa ng instant noodles bawat isa. Si Honam na nagpakita ng panlilibak 1 segundo lang ang nakalipas.
ay kumakain ngayon ng mas masarap kaysa kanino man. Ang walang tigil na paglalakbay ay nagpapagod kay Dungguong. Sa sandaling ito, hindi niya sinasadyang nakita ang susi ng kotse na nakatago sa tumpok ng patatas. Hindi niya inasahan na sasabihin ni Kim Jeon na kung gusto lang niya, gagawin niya. Pumunta siya at dinampot ito para tingnan at talagang hindi siya nagkamali. Kagabi, malinaw na sinabi ni Honam sa kanya. Nahanapin ng mabuti sa tumpok ng patatas at baka nandoon ang susi ng kotse. Ngunit paulit-ulit niya itong tinanggihan. Kung hindi, sana ay nakaalis na sila kagabi. Kaya nagmakaawa si Dungguong kay Honam na huwag siyang iwan. Ngunit malamig pa ring nagmaneho si Honam palayo. Sa sandaling nawawalan na ng pag-asa si Dungguong, biglang huminto si Honam. Pagkatapos ng isang nakakalokong ngiti, umatras siya pagbalik sa studio. Hiniling ni Honam sa kanyang pinsan na tulungan siyang dalhin ang kanyang mga damit para sa dry cleaning. Hindi niya alam na unti-unti na siyang naimpluwensyahan ni Dungguong. Dati ay hindi siya kumakain ng instant noodles. Dahil lang sa kumain siya, kasama ni Dungguong ng isang beses, nagulat siyang bumili siya ng instant noodles. Natakot nito ang kanyang pinsan kaya napagkamalan niya ang showerhead. Paminsan-minsan pa rin pumupunta si Dungguong para tanungin si tungkol sa mga issue sa trabaho. At ang tingin ni Honam sa kanya ay malinaw na mas malumanay kaysa dati. Sa katunayan, napansin din ng kanyang pinsan ang pagbabago niya. Sinasabing iba ang pakikitungo niya kay Dungguong kumpara sa iba. Si Honam, na nakita ang kanyang damdamin, ay nagkunwari pa ring walang alam. Isang love expert na tulad niya kung para lang makuha ang manika. Hindi ba napakasimpleng bagay iyon? Hindi niya kailangang mag-aksaya ng pagsisikap na mga kung tutulungan si Dungguong sa isang bagay. Siyam out of isa 0 ay gusto na niya si Dungguong ngunit ano ang magagawa? Pakiramdam ko, tila wala man lang. Interes ang babaeng iyon sa iyo pagkarinig nito. Agad na nasaktan ang self-esteem ni Honam. Kaya, sa galit, tinanong niya ang kanyang pinsan kung gusto niyang magpustahan. Pumusta na matagumpay niyang liligawan si Dungguong at pagkatapos ay iiwan niya ito. Ang premyo sa pusta ay isang blanko na kontrata sa huli, umayag din ang pinsan. Isang columnist na nagtuturo sa iba kung paano makipag-date. Ngunit kapag siya na ang nanliligaw, ay kasing inosente lang siya ng isang hangal na binata. Umubo lang ng bahagya si Dungguong at inalis na niya ang kanyang sabi niya, isuot ito kapag malamig. Ang mahalaga, tila hindi naman gaanong mainit ang bagay na ito. Ngunit hindi niya rin pinayagan si Dungguong na tumanggi. Sabi niya, mura lang ito, hindi na kailangang bigyan ng labis, saka lang siya bumalik sa bahay na nasisiyahan. Sa gabi, habang kumakain si Dungguong kasama si Junsuo, nagreklamo siya na sumasakit ang ulo niya kamakailan dahil sa mga 0-point member. Masama rin ang benta pag-iisip nito. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang A-list member, na espesyal na tulad ni Junsuo ay ayaw sumakay sa matsyon, gusto niyang i-matchmake siya. Sa ganitong paraan tataas ang benta, ngunit tumanggi si Junsuo. Sabi niya, marami pa siyang gagawin sa puntong ito. Napansin ni Junsuo ang silk scarf sa bag ni Dungguong, nagselos siya, 51. Sinabihan niya si Dungguong na ibigay ang scarves. Ngunit nang pag-isipan niya, sinabi ni Honam na mura lang ito. Marahil ay hindi ito masyadong mahalaga sa sandaling ito, kumakain siya ng instant noodles. Malinaw na pareho ang tatak. Ngunit naramdaman niya na hindi pareho ang lasa ng kainin niya ito kasama ni Dungguong. Marahil dahil hindi siya nagbisikleta bago kumain kaya hindi masarap. Kinabukasan, nag-ehersisyo si Junsuo. Narinig niya na sinabi ni Dungguong na pupunta siya sa studio ngayon. Kaya nag-alok siya na ihatid siya nang makita si Dungguong. Ang mukha ni Honam ay nagpakita ng malinaw na kaligayahan na hindi niya maitago, ngunit nang makita niya ang silk scarf na suot ni Junsuo sa lig, ito ang scarf na ibinigay niya kay Dungguong kahapon. Agad na naging malungkot ang kanyang mukha. Pagkatapos, pumunta silang tatlo para kumain ng sushi. Gusto sanang ipakita ni Honam ang kanyang pagiging gentleman. Ngunit sa tuwing kumukuha siya ng pagkain, ito ay mga hindi kinakain ni Dungguong. Samantala, alam na alam ni Junsuo ang panlasa ni Dungguong. Nagalit si Honam, kaya sinabi niya na ang silk scarf na suot ni Junsuo ay sa kanya. Pagkatapos ay alanganing inalis lang ni Junsuo ito at ibinalik kay Honam. Sa huli, natapos ang pagkain sa isang tensyonadong kapaligiran. Pagkatapos umalis ni Junsuo, tinanong ni Dungguong si Honam kung nahanap na niya si Kim Jeon, ngunit hindi direktang sinagot ni Honam ang tanong ni Dungguong. Maliwanag na galit pa rin siya dahil ibinigay ni Dungguong ang silk scarf kay Junsuo kaagad pagkatapos. Ikinabit niya ang silk scarf sa lig ni Dungguong. Nang araw na iyon, pagkatapos paalisin si Doji, umalis din si Kim Jeon sa bahay. Sabi niya, gusto niyang lumayo sa mundo gayunpaman. Hindi nakakain at hindi nakatulog ng maayos si Doji dahil sa kanya. Kaya nagpasya si Dungguong na hanapin siya para kausapin muli. Pagdating nila, dahil alam ni Honam na natatakot si Dungguong sa tubig, sinabi niya na manatili siya sa kotse. Siya na ang hahanap, maingat din siyang tumulong na ibaba ang upuan. At isinuot ang sunglasses para makapagpahinga siya ng komportable dito pagkaalis ni Honam. Nakita ni Dungguong ang isang taong kamukhang-kamukha ni Kim Jeon. Ngunit wala si Honam malapit. Kaya bumaba siya ng kotse at hinabol ito. Sa huli pa rin siya, nag-alala lang siya sa pagtakbo kanina. Hindi niya inaasahan na nakasakay na pala siya sa bangka. Sa sandaling ito, natakot siyang humawak ng mahigpit sa railings. Hindi pa rin niya malampasan ang kanyang takot sa tubig. Sa sandaling nag-aalala siya at pinagpapawisan ng malamig.
Sa pagkakataong ito, hindi nila kailangan nilang maghintay para sa ibang araw upang hanapin si Kim Jeon. Inanyayahan ni Honam si Dungguong na manatili at kumain ng instant noodles bago umuwi. Nag-alinlangan ng kaunti si Dungguong bago pumayag, hindi niya inaasahan na sa kalagitnaan ay dadalhin ni Jiyong ang matalik na kaibigan ni Dungguong. Natakot si Honam na baka mag-ingay si Dungguong at makaistorbo sa kanila. Kaya dali-dali niyang itinulak siya sa isang lugar na hindi nakikita. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili na tumingin. Maliwanag na dati ay parang aso di pusa sila. Ngunit ngayon, labis na nagulat ang dalawa. Mabuti na lang at hindi sila nagtagal. Kung hindi nila alam kung kailan sila matatapos sa pagtatago. Marahil ay dahil sa impluwensya ng pinsan. O marahil ay dahil sa mataas na klimaks ng kapaligiran. Hindi na rin napigilan ni Honam ang sarili. Natapos ang isang gabing puno ng drama at excitement. Nagpaalam ang dalawa sa isagi-isa ng may pagmamahal at umuwi. Ang kalooban ni Honam ngayong gabi ay partikular na maganda. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nag-ayos na si Dungguong. Hindi dahil sa may mahalagang lakad, kundi dahil lang sa makikipagkita siya kay Honam. Dahil nagsisimula na siyang mag-alala, binibigyan niya ito ng espesyal na atensyon. Maingat pa siyang bumili ng agahan para kay Honam. Nagplano siyang dumating ng maaga para sorpresahin siya. Ngunit nang itulak niya ang pinto at pumasok, nakita niya ang isang magandang dalaga na nakahiga sa sofa. Nang marinig ito, naguluhan si Dungguong at hindi alam ang gagawin. Sa sandaling ito, bumalik si Honam matapos mag-ehersisyo sa umaga. Tiningnan niya ang agahan sa sahig at pagkatapos ay ang babae. Agad niyang naunawaan ang lahat. Ngunit hindi niya alam kung paano magpapaliwanag kay Dungguong. Nang makita siyang hindi nagsasalita, umalis si Dungguong sa galit. Sinabihan ni Honam ang babae na magsuot ng mas maraming damit at hinabol si Dungguong. Walang tigil na umalingaw sa isip ni Dungguong ang sinabi. Pero hindi alam ng dalaga ang ibig sabihin ni Honam. Kung may kasintahan na siya, bakit pa siya pumunta at biniro ako? Naabutan ni Honam si Dungguong at gusto niyang pasakayin siya sa kotse. Naghihintay talaga si Dungguong ng paliwanag mula kay Honam. Ngunit nanatili siyang tahimik, kaya hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad ng diretsyo. Sumunod lang si Honam sa tabi niya. Dahil mabagal ang takbo ng kotse, hindi nagtagal ay nagdulot ito ng traffic jam. Napansin ng mga driver sa likod na nag-aaway ang mag-asawa. Sabay-sabay nilang sinabi kay Dungguong na sumakay na sa kotse. Sa una, hindi na tinag si Dungguong. Ngunit sa ilalim ng pagpupumilit ni Honam, at ayaw din niyang magdulot ng abala sa mga tao sa paligid. Wala siyang nagawa kundi ang sumakay sa kotse sa loob ng kotse. Pareho silang hindi nagsalita sa huli. Si Dungguong ang unang bumasag sa katahimikan. Sa simula pa lang, hindi naman sila formal na nagde-date. Inamin niya na mali siya sa sobrang reaksyon. Bilang isang eksperto sa pag-ibig, madaling itapon ni Honam pagkatapos siyang pagsawaan. Hindi niya inaasahan na pagkatapos marinig ito, nanatili pa ring tahimik si Honam at hindi nagsalita. Dismayado si Dungguong na tumalikod na karamdam ng panghihinayang bigla. Itinigil ni Honam ang kotse at umabante pa atras. Naalala pa rin niya na sinabi ni Dungguong na ang mga lalaki ang pinakagwapo kapag nagpaatras ng kotse. Kaya, ginagawa niya ngayon ang eksaktong posisyon na inilarawan ni Dungguong noon. Pagkatapos, itinigil niya ang kotse sa bakod ng bulaklak, nagpakatotoo siya. Hiningi niya si Dungguong na makipag-date sa kanya sa buong oras pala. Hindi nagsasalita si Honam dahil sa linyang ito agad namang pumayag si Dungguong. Matapos kumpirmahin ang kanilang relasyon, agad na nagbago ang kalooban ni Dungguong mula sa kadiliman patungo sa kaligayahan. Gayunpaman, gusto pa rin niyang malaman kung ano talaga ang relasyon ng babaeng iyon kay Honam. Ipinaliwanag ni Honam na magkaibigan lang sila dahil nagrenta sila ng bahay nang magkasama noong nasa Australia sila. Malaki rin ang naitulong niya sa kanya noon. Biglaan siyang dumating ngayon kaya hindi pa niya ito naasikaso. Sa wakas, pinatawad din ni Dungguong si Honam. Ngayon ang unang araw ng kanilang date, plinano pa ni Honam na mag-date. Pero sinabi ni Dungguong na kahapon lang natapos ang health check-up ng kanyang ama. Kailangan niyang umuwi ng maaga para kumain kasama niya. Matapos umibig, tila nagbago si Honam. Hindi alam ni Dungguong na marunong din pala siyang mag-pout. Wala silang nagawa kundi maghiwalay ng may pag-aatubili. Pagdating sa bahay, agad siyang tinanong ni Suzy. Nagde-date ba siya? Sa sandaling ito, dumating ang pinsan na walang alam at nagdulot ng gulo. Sinubukan ni Daong na magpakitang gilas sa harap ng magandang babae. Ngunit agad siyang pinalayas ni Honam. Nalaman ang katotohanan mula sa bibig ni Daong. Biglang nakaramdam ng kaunting kasiyahan si Suzy. Tinanong niya si Honam kung nagtagumpay na siya sa panliligaw. Kaya ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay iwanan si Dong. Ngunit, sinabi ni Honam na hindi iyon pustahan. Ang kolumnista ay binansagan bilang supremacy sa pag-ibig. Ngunit sa pag-ibigan, tila hindi siya masyadong matalino. Nang mapansin niyang hindi tumatawag o nagte-text ang kanyang kasintahan, naghinala siyang sira ang telepono kinaumagahan. Halos buong oras ay nakatitig si Honam sa chatbox ni Dungguong. Takot na makaligtaan ang kanyang mensahe. Sa unang pagkakataon, nakita ni Daong na ganoon siya kababa ang tingin sa sarili kahit naghugas ng kamay. Naaalala ang eksena na magkahawak kamay sila ni Dungguong, napangiti na lang siya sa sarili. Nang marinig niya ang pagring ng telepono, akala niya sa wakas ay nagpadala na ng mensahe si Dungguong. Ngunit hindi pala sa sandaling ito. Namimili si Dungguong kasama ang kanyang matalik na kaibigan sa supermarket. Nang malaman na nagde-date sina Dungguong at Honam, pinagalitan ng matalik na kaibigan si Dungguong dahil sa kanyang masamang pagpili. Ngunit hindi nagpatalo si Dungguong. Mas mabuti pa raw ito kaysa bumalik ang kaibigan sa ex-boyfriend niya. Napagod din silang dalawa pagkatapos ng mahabang pagtatalo. At ang kaibigan ay nagsabi noon dahil din kay Daong na binanggit ang tungkol sa pustahan ni Honam sa pag-ibig. Gusto niya talagang sabihin ito kay Dungguong para hindi siya maloko.
Ngunit sa tuwing nasa dulo na ng dila niya ang salita, nilulunok niya ito. Sa huli, pinapaalalahanan lang niya si Dong-um na maging maingat samantala. Napansin din ni Junsu na nagpalit ng profile picture si Dong-um. Ang litratong iyon ay nagpapahiwatig din ng pagkakalunod sa pag-ibig. Naalala niyang hindi sinasadyang nabanggit ng editor noon, na ang gabing hindi umuwi si Dong-um ay kasama pala si Honam. Pakiramdam niya ay hindi na maaaring ipagpaliban pa ang kanyang pag-amin. Kaya, inanyayahan niya si Dong-um na uminom. Gusto niyang gamitin ang laro ng truth or dare upang kumpirmahin kung talagang nagde-date ba si Dong-um at Honam. Ngunit mas gugustuhin ni Dong-um na maparusahan kaysa sabihin ang totoo sa huli. Sinabi pa rin ni Junsu ang mga salitang matagal na niyang tinatago sa kanyang puso. Palaging itinuring ni Dong-um si Junsu bilang isang mabuting kaibigan. Ang biglaang pag-amin ay nagpabigla sa kanya. Pagkatapos mag-isip, sinabi niyang may gusto na siyang iba. Kahit na inaasahan na ito ni Junsu, masakit pa rin sa kanya ang marinig ang sinabi ni Dong-um. Mula nang sabihin ang totoo, naging awkward ang pakikitungo nila sa isa't isa. Nararamdaman ni Junsu na tila sinasadya siyang iniiwasan ni Dong-um. Nag-aalala rin talaga si Dong-um tungkol dito. Ayaw na nga niyang umuwi ng maaga pagkatapos ng trabaho. Hindi niya alam kung paano haharapin si Junsu sa sandaling ito. Hinila ni Dong-um ang kanyang bag ng isang bata. Pagkatapos ay binigyan niya si Dong-um ng isang maliit na piraso ng papel. Binuksan niya ito at nakita na may nakasulat na isang kakaibang pangungusap doon. Nang dumaan sa isang barbershop, binigyan ulit ng may-ari ng tindahan si Dong-um ng isa pang maliit na piraso ng papel. Kahit ang may-ari ng kimbap shop ay nagbigay din sa kanya ng isa, at nagbigay pa ng isang roll ng kimbap na guluhan si Dong-um. Bakit puro ganitong papel ang nakukuha ko? Pagdating sa supermarket owner sa intersection sa pagkakataong ito, bukod sa maliit na papel, binigyan pa niya si Dong-um ng trompeta. Ang nakasulat sa papel ay siguradong naiinitan ka na sa pagpunta rito, hindi ba? Pagkatapos, ang matandang babae sa convenience store at ang may-ari ng hardware store ay nagbigay lahat kay Dong-um ng maliliit na piraso ng papel. Ang kalsadang ito ay ang daanan na ginagamit ni Dong-um sa pagpasok at pag-uwi araw-araw. At ang maliliit na papel na iyon ay si Junsu na humiling sa kanila na ibigay kay Dong-um. Umaasa siyang sa ganitong paraan ay maipahayag niya ang kanyang paghingi ng tawad kay Dong-um. Hindi niya ito pinipilit na tanggapin ang kanyang nararamdaman. Ngunit ginawa niya ito upang ipakita lang ang kanyang sinseridad. Hindi nagtagal, bumalik si Dong-um. Sa pagkakataong ito, hindi na niya iniiwasan si Junsu. Sa totoo lang, ayaw niyang mawala ang mabuting kaibigan na ito. Naramdaman lang niya na hindi niya ito tinatanggap at gusto pa niyang magpatuloy itong maging mabuting kaibigan niya na masyadong mapang-abuso. Kaya sinadya niyang iwasan si Junsu, ayaw niyang maging awkward ang lahat. Nagpapasalamat siya kay Junsu sa paggamit ng ganitong paraan upang linawin ang lahat. Nang magsasalita na sana si Dong-um, biglang bumukas ang pinto. Ang dumating ay si Honam nang makita si Honam. Nagulat pareho sina Dong-um at Junsu. Pagkatapos ay idiniin ni Honam na kung hindi sasama si Dong-um sa kanya, lilipat siya para manirahan kasama niya. Hindi sinasadyang nakita ni Honam ang anunsyo ng upa sa bahay ng ama ni Dong-um noon. Ibinigay din niya ang sarili niyang bahay kay Suzy para pansamantalang manirahan. Kaya, formal siyang lumipat sa bahay ni Dong-um. Ngunit hindi alam ng ama ni Dong-um na nagde-date silang dalawa. Ang pagdating ni Honam ay nag-udyok kay Junsu na humanap ng paraan upang hindi maging sila lang ang magkasama. Puno ng tensyon ang unang pagkikita nilang dalawa. Hinamon ni Junsu na umamin siya ng pag-ibig kay Dong-um kahapon. Hindi nag-abala si Honam at nangutya na tama lang iyon. Dahil iyon ang araw ng date nila ni Dong-um. Sa pagkakataong ito, ganap na nanalo si Honam. Nang gabi, gustong palihim na lumabas ni Honam para makipag-date kay Dong-um. Napakadali raw sigurong magkita dahil magkasama na sila sa iisang bubong. Pero hindi niya inaasahang nagbabantay sa pinto si Junsu. Sa kabilang banda, napilitan si Honam na magdahilan na sana ay magsikre siya. Pero ayaw na raw niya ngayon. At tahimik na isinara ang pinto. Sa kabilang banda, naisip ni Dong-um na mula ngayon ay makikita na niya ang kanyang boyfriend araw-araw at tuwang-tuwa siya. Nang tuwang-tuwa siyang naghahanda na lumabas para hanapin si Honam, ay nahuli din siya ni Junsu na nagbabantay sa pinto. Kaya, nag-text si Honam kay Dong-um at sinabihan siyang huwag matulog kaagad. Gusto niyang tingnan kung gaano katagal kayang magpuyat ni Junsu. Naglabanan ng talino at lakas ang dalawang tusong binata buong magdamag. Pareho silang magaling. Sa huli, si Junsu ang unang sumuko. Samantala, palihim na lumabas si Honam. Sa wakas, nag-date sila ayon sa gusto nila. Inamin ni Honam kay Dong-um na medyo nag-aalala siya na ang kanyang kasintahan ay nakatira kasama ng isang lalaki na umamin ng pag-ibig sa kanya. Ang pag-aalala na makikita sa kanyang mukha ay nagpasakit sa damdamin ni Dong-um. Tiniyak niya na itinuturing lang niya si Junsu bilang kaibigan at hindi sila lalampas sa limitasyon. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, pumasok si Junsu sa kwarto ni Honam para tingnan. Nang makita niyang walang tao, umalis siya ng may kapayapaan ng loob. Para naman kay Honam, palagi siyang nag-iisip ng paraan para makaiwas sa paningin ni Junsu. Kumain ng almusal si Junsu kasama si Dong-um at hinatid siya sa trabaho. Minsan pa nga ay hinahalikan siya ni Dong-um sa pisngi. Ang pag-iisip pa lang nito ay nagpapasaya sa kanya. Sa panahong ito, nalaman ni Suzy ang tungkol sa pustahan ni Honam at Dayong. At ilang beses na niyang hinamon si Dong-um. Ngunit sa kabutihang palad, hindi pa rin niya binabanggit ang tungkol sa pustahan. Dahil sinabi ni Honam kay Dong-um na ang relasyon niya at ni Suzy ay katulad ng sa kanya at ni Junsu. Kaya kahit medyo nag-aalala si Dong-um, sinubukan pa rin niyang magpakita ng respeto kay Suzy. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi kayang itago. Noong araw na iyon, nagdao si Dong-um ng kaarawan para sa kanyang matalik na kaibigan.
Ikinuwento niya sa kanyang matalik na kaibigan na naninirahan si Honam sa bahay niya. Hindi inaasahan ng trainer group na si Honam ay ganoon kakapal ang mukha at gumagapang pa sa bahay ng iba para manligaw. Hindi niya talaga kinaya. Ayaw niyang maakit si Dong kaya nagpasya siyang sabihin ang totoo. Pagkatapos ng trabaho, walang tigil ang pagtawag ni Honam, ngunit hindi sinasagot ni Dong. Sa oras na ito, nagtago si Dong mag-isa sa kanyang kwarto. Patuloy na inaalala ang mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan. Naalala ni Dong ang mga araw na magkasama sila ni Honam. Nagbabad ng plum, nagtanim ng patatas, nagbisikleta at nagmasid ng bituin. Yayakapin niya ito ng mahigpit kapag mahina siya. Aagawin niya at sasabihin na ang mga bagay na ibinigay niya ay hindi dapat ibigay sa iba. At naaalala rin niya ang bawat salita niya. Maaaring ba na lahat ng ito ay kasinungalingan? Sa pag-iisip nito, kinabukasan din, inanyayahan ni Dong si Honam para makipaghiwalay. Ngunit ang totoo, mahal na siya ni Honam matagal na. Ang tinatawag na pustahan ay isa lamang dahilan na. Sinabi niya sa kanyang mapagmataas na sarili. Ngunit ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Sa huli, hindi lang siya sinuntok ni Junsu, kundi pinilit pa siyang umalis sa bahay ni Dong. Gayunpaman, hindi susuko si Honam kay Dong dahil dito. Pagkaraan ng isang buwan, bumalik pa siya para inumin ang plum wine na sila. Ang nag-ferment at muling ligawan si Dong. Nagsimula pa ngang mag-aral ulit si Honam. Nangkulong sa pag-ibig na siya mismo ang sumulat, at sinubukan niyang isabuhay ang mga teoryang iyon. Ang unang taktika ay ang mag-pout, ngunit halatang hindi ito epektibo. Ang pangalawang taktika ay ang biglaang physical contact para pakiligin siya. Hindi rin gumana ang taktikang ito. Ang pangatlong taktika ay ang walang tigil na pagpapatawa sa kanya. Nabigo rin ang taktikang ito. Ang pang-apat na taktika ay ang walang kondisyong paghingi ng tawad. Ngunit hindi na tinag si Dong at sa halip ay tinawag siyang bata. Natuklasan lang ni Honam sa pagkakataong ito na ang mga pamamaraang isinulat niya mismo ay pawang mga teorya lamang na naglilin lang sa iba. Pagkatapos ng matinding pagtulong kina Yuji at Shuun na magkasama, nakita niyang maganda ang kalooban ni Dong. Inisip ni Honam na ito ay isang magandang pagkakataon para makipagkasundo. Kaya nagpasya siyang hanapin si Dong para makipag-usap ng maayos. Ngunit hindi niya inaasahan. Ibinigay ni Dong ang lahat ng natitirang bahagi ng manika sa kanya. Nagpapasalamat siya ng husto sa tulong mo sa nakaraan. Mula ngayon, sila ay mga estranghero. Kung walang mahalagang dahilan, wag na silang magkita pa. Hindi inaasahan ni Honam na ginugol niya ang buong araw na katrabaho niya. Hindi tumitigil sa pag-iisip ng paraan para pigilan siyang umalis. Sa huli, ito ang naging resulta. Ngunit ang madaling pagsuko ay hindi ang kanyang estilo. Natuklasan niya na ang manikang ibinigay sa kanya ni Dong ay kulang ng puso. Kaya ginamit niya ito bilang dahilan para hanapin si Dong. Naalala ni Dong na baka hindi niya sinasadyang nawala ito at nagkumpirma na tutulungan niya itong hanapin. Sinasamantala ito, ginaya ni Honam ang tono ni Dong nang mag-alok siya na maghiwalay sila. Sinabi na niya na estranghero na sila. Paano niya mapaniniwalaan ang sinabi niya? Kaya di nagpakita si Honam sa lahat ng lugar kung nasaan si Dong. Ginamit na dahilan ang pagbabantay baka takasan siya ni Dong sa utang. Kahit hindi nagpapakita ng anumang pagiging palakaibigan si Dong, patuloy pa rin siyang sumusunod sa kanya. Naghanda ng ibang uri ng afternoon tea para sa kanya. Bagaman di ang mga iyon ay napunta sa bibig ng kanyang mga kasamahan sa huli, hindi pa rin siya nagalit. Para makita si Dong ng madalas, si Honam ay naging super pa ng matchmaking company kung saan siya nagtatrabaho. Bagamat di ayaw ni Dong na asikasuhin siya, hindi niya pwedeng hindi sundin ang utos ng kanyang superior. At kailangan lang sundin ang normal na proseso. Nang tanungin kung anong uri ng babae ang gusto niya, walang pag-aalinlangan na sinabi ni Honam na gusto niya ang tulad niya. Nang malapit na si Dong hindi na makontrol ang kanyang galit, pumasok ang team leader para sa isang malaking kliyente. Natural lamang na kailangan niyang subukang mapalugod ito. Sinamantala ni Dong ang pagkakataon habang ang team leader ay ng iba't ibang regalo sa kanya at palihim na umalis. At si Suzy, pagkatapos malaman na nagparehistro rin si Honam bilang miyembro sa matchmaking company, agad niyang hiniling kay Dong na tulungan siyang ayusin ang isang blind date para sa kanilang dalawa. Dahil matagal nang ipinarehistro siya ng tatay ni Suzy para ikasal siya. Dati lang ay palagi siyang naghahanap ng mga dahilan para tumanggi sa blind date. Ngayon ay sa wakas ay naghintay na rin siya ng pagkakataon. Tiningnan ni Dong ang profile ni na Suzy at Honam. Ang dalawang taong ito, maging sa pamilya o personal na kalagayan ay napakabagay. Ito ay lalo pang nagpadama kay Dong na tama ang ginawa niyang pakikipaghiwalay kay Honam. Nang makita niyang lumapit si Dong para hanapin siya, hindi maitago ng mukha ni Honam ang kanyang galak. Gayunpaman, dumating lang si Dong para sabihin sa kanya na nakaayos na ang blind date. Nang marinig ito, agad na nagdilim ang mukha ni Honam. Ngunit upang pagselosin si Dong umayag pa rin siyang pumunta sa blind date. Pagdating sa lugar ng appointment, hindi inaasahan ni Honam na si Suzy ang kadate niya. Wala siyang interes dito. Interesado lang siya kung ano ang sinabi ni Suzy kay Dong. Sinabi ni Suzy na lahat ay inayos ni Dong at wala siyang sinabi. Kaya tinawagan ni Honam si Dong at tinanong kung bakit hindi pa siya dumarating. Ang unang blind date ng isang FA member, hindi ba dapat ay may kasamang matchmaker? Sa kabilang linya, si Dong ay nagmamadali at hindi tumitingin sa kalsada kaya halos mabangga siya ng isang motorsiklo.
Dahil sa pag-aalala para sa kanya, iniwan ni Hunam si Suzy at tumakbo palabas. Noong nakaraang taon, iniwan din siya ng kanyang ina magpakailanman dahil sa isang aksidente sa motorsiklo. Kaya natatakot siyang may mangyari kay Dong-um. Hanggang sa makita niya si Dong-um, saka lang nakahinga ng maluwag si Hunam. Mabilis na tumakbo si Hunam kay Dong-um at mahigpit siyang niyakap. Sa unang pagkakataon, nakita ni Dong-um si Hunam na umiiyak ng ganoon kasakit. Ang tagpong ito ay nasaksihan din ni Suzy mula sa kabilang kalsada. Alam niyang talo na siya, kaya nagpasya siyang umalis. At si Dong-um, kahit na ginawa na ito ni Hunam, hindi pa rin siya naantig. Ngunit si Hunam ay may sapat na pasensya para sa kanya. Naghintay siya mula umaga hanggang gabi, mula sa maaraw hanggang sa maulan. Matapos ihatid si Dong-um sa bahay, hindi makaalis si Hunam sa harap ng pinto niya. Sa mga araw na ito, naunawaan na rin ni Hunam na pagkatapos ng panluloko, ang kailangan ni Dong-um ay isang pakiramdam ng seguridad. Hindi niya mahal si Dong-um ngunit, hindi siya nagkaroon ng sapat na lakas ng loob para ipahayag ito. Dahil noong taong iyon, sinabi sa kanya ng kanyang ina ang tatlong salitang iyon at tuluyan na siyang umalis. Kaya ang tatlong salitang mahal kita ay napakabigat para sa kanya. Palakas ng palakas ang ulan sa labas. Si Dong-um sa loob ay nag-aalala at nalilito. Sa huli, hindi pa rin nanalo ang rason laban sa emosyon. Hindi na niya kayang manood habang naghihirap si Hunam. Ang lahat ng kanyang pagpipigil ay nabasag din sa ulan na ito. Nagkasakit din si Hunam dahil sa pagkaulanan. Sa kabila nito, ginawa pa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya para hawakan si Dong-um ng mahigpit at hindi siya pinapayagang umalis. Natatakot siya na kung papayagan niyang umalis si Dong-um sa pagkakataong ito. Hindi niya alam kung kailan pa niya ito muling makikita. Harap-harapan sa pagkapit ni Hunam, gusto ring kumpirmahin ni Dong-um ang pagmamahal niya para sa kanya. Sinabi niya kay Hunam na sabihin ang dahilan kung bakit hindi niya siya pinapayagang umalis. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Hunam na sabihin ang tatlong salitang mahal kita. Bukod pa rito, sa sandaling nagyakap sila, pinatawad na rin ni Dong-um si Hunam. Nang gabing iyon, nagkumpisal silang dalawa ng pinakamalalim na lihim sa kanilang mga puso. Kinaumagahan, paggising ni Dong-um, ang unang nakita niya ay ang mukha ni Hunam na natutulog. Nang aalis na siya ng patago, hinawakan siya kaagad ni Hunam. At nagmaktol na gusto niyang manatili sa tabi niya 24 paghahatid ito. Nakakalungkot, may trabaho pa si Dong-um. Kaya nagbigay lang siya ng isang matamis na halik kay Hunam at umalis. Pag-uwi niya matapos ang isang gabi sa bahay ng kanyang kasintahan, hindi inaasahan ni Dong-um na makikita niya si Junsu. Hindi niya malinaw na naramdaman na kasama ni Hunam si Dong-um kagabi. Galit at nag-aalala siya na baka ulitin ni Dong-um ang dating pagkakamali. Nang marinig ito, mariin itong pinabulaanan ni Dong-um. Kaya naghiwalay silang dalawa ng hindi masaya. Alam ni Dong-um na si Junsu ay para sa kanyang ikabubuti. Gusto rin niyang alisin ang prejudice ni Junsu laban kay Hunam. Kaya, ginamit niya ang dahilan ng pagdadala ng gamit kay Junsu. At nagpasya siyang makipag-usap ng maayos sa kanya. Nagpahayag si Dong-um ng paumanhin sa kanyang madalas na pagiging galit kay Junsu kamakailan. Umaasa rin siya na mapagkakatiwalaan ni Junsu si Hunam sa isa pang pagkakataon. Hindi niya alam kung masasaktan siya muli sa pagkakataong ito. Ngunit gusto lang niyang sundin ang iniisip ng kanyang puso. Umaasa siya na si Junsu, bilang isang matalik na kaibigan sa loob ng mahigit 20 taon ay susuportahan din siya. Sa kabilang banda, alam din ni Hunam na si Junsu ay isang napakahalagang tao kay Dong-um. Ayaw niyang masyadong mahirapan si Dong-um kaya nagpasya siyang makipag-usap kay Junsu. Una, nagpapasalamat si Hunam kay Junsu sa patuloy na pagprotekta kay Dong-um sa mahabang panahon. Hindi niya pipilitin si Junsu na maniwala sa kanya. Ngunit umaasa si Junsu na maniniwala si Junsu sa pagpili ni Dong-um. Ito rin ang unang pagkakataon na ang dalawang tao ay nag-usap ng mahinahon. Pagkatapos, naglaro pa sila ng basketball ng magkasama. Hindi inaasahan na ang dating karibal sa pag-ibig ay may parehong hobby. Sa sandaling ngumiti si Junsu, ito ay patunay na nakuha na ni Hunam ang kanyang pag-apruba. Ang susunod na misyon ni Hunam ay tulungan si Dong-um na lutasin ang mga problema sa trabaho at magsikap na makuha ang pag-apruba ng kanyang magiging biyenan. Ang kanyang kasintahan ay seryosong nagtatrabaho, habang ang gwapong lalaki na ito ay naghahanap ng paraan para palihim. Natingnan siya at nagpapakita ng kawalang kasalanan kapag nahuli, upang maging pangmatagalan ang matamis na pag-ibig na ito. Ang pinakaagarang bagay ay ang makuha ang pag-apruba ng kanyang magiging biyenan. Kaya nagsimulang magsanay si Hunam ng may tensyon, at humingi pa ng tulong sa kanyang pinsan para magpanggap. Nagpalit siya ng iba't ibang damit at sinubukan ang iba't ibang paraan ng pagsasalita, para lang maipakita ang pinakamahusay na kalagayan sa araw ng kanilang pagkikita. Kahit na nag-ensayo siya ng maraming beses sa araw ng aktwal na pagkikita, si Hunam ay sobrang kinakabahan pa rin. Sa totoo lang, maaga nang napansin ng tatay ni Dong-um na mayroong something sa kanila. Nagpapanggap lang na hindi niya alam. Mayroon siyang magandang impresyon kay Hunam kaya kampante rin siyang ipagkatiwala ang kanyang anak na babae sa kanya. Gayunpaman, ang maayos na kapaligiran na ito ay nasira nang dumating ang tatay ni Hunam. Sa pagkakita sa balita sa Zi, doon lang nalaman ni Hunam na ang tatay ni Dong-um ay may malaking prejudice laban sa kanyang ama. Lumabas na dahil sa pagiging playboy ng tatay ni Hunam noon. Ang matalik na kaibigan niya ay naging isang single mom. Ngunit hindi niya alam na ang lalaking ito sa harap niya ay ang anak ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos malaman ang totoo, si Hunam ay naging balisa rin. Kinabukasan,
Biglang gustong bisitahin ng tatay ni Dong-um ang studio ni Hunam. Hindi inaasahan na dumating din ang tatay ni Hunam. Nang malaman ng tatay ni Dong-um na si Hunam ang anak ng kanyang kaaway sa buhay, hiniling niya kay Hunam na makipaghiwalay kay Dong-um. Hindi niya maaaring maging kamag-anak ang isang taong ganoon. Pagkatapos, sinabi ni Hunam ang totoo kay Dong-um. Kahit na malungkot din si Dong-um, handa siyang magsikap na malampasan ito kasama si Hunam. Ang tatay ni Hunam, para sa kaligayahan ng kanyang anak, ay sinubukan din na magpakumbaba at makipag-usap sa kanyang magiging biyenan. Ngunit bago pa sila makapagsalita ng ilang pangusap, nag-away na sila. Sa kabutihang palad, dumating sina Hunam at Dong-um sa tamang oras kaya walang malang kahihinatnan. Pagkatapos, madalas na pumupunta si Hunam sa tatay ni Dong-um. Binigyan pa niya ito ng isang dilaw na panyo. Nag-usap sila na kung isang araw ay tanggapin na niya, isasabit niya ang panyong iyon. Nagboluntaryo rin si Hunam na maging sekretary ng tatay ni Dong-um. Tinulungan siyang gawin ang lahat ng uri ng gawaing bahay. Ang masusing paglilingkod na ito ay nagparamdam sa tatay ni Dong-um ng kaunting pagkalito. Nang magtipon siya kasama ang kanyang matatandang kaibigan, maingat pang naghanda si Hunam ng mga lunchbox para sa kanila. Ang isang gwapo at mayaman na magiging manugang na lalaki na tulad nito ay labis na hinangaan ng mga tiyo at tiya. Matapos ang isang abalang araw, kahit na pagod si Hunam, nagpumilit pa rin siyang huwag umalis. Ang tatay ni Dong-um ay naantig din sa kanyang katapatan at alam din niya na hindi niya kailangang sisihin ang mga pagkakamali ng nakaraang henerasyon sa kanya. Matapos umidlip sandali, bumalik si Hunam sa bahay. Gusto niyang tingnan kung kailangan ang tulong ng tatay ni Dong-um. Paglingon niya, nakita niyang walang tao sa bahay, at ang panyo na sumisimbolo sa pagtanggap ay nakatali sa liig ng aso. Ito rin ay nagpapatunay na naipasa ni Hunam ang pagsubok ng tatay ni Dong-um. Hindi nagtagal, ibinalita ni Hunam ang magandang balita na ito kay Dong-um. Hindi na sila pinipigilan, tuwang-tuwa silang dalawa at nagmadaling mag-date. Hindi inaasahan na sa kalagitnaan ng daan, muling nakita ni Dong-um ang kanyang ex. Nakilala ng ex-boyfriend si Hunam na siya ang lalaking kumuha ng telepono niya sa airport noong araw na iyon. Lumabas na ang mensaheng natanggap ni Dong-um mula sa kanyang ex noong araw na iyon ay isinulat pala ni Hunam para sa ex. Ang mensaheng ito ang nagparamdam kay Dong-um na mayroon pa siyang natitirang huling respeto sa sarili. Kahit na galit si Dong-um dahil nakita ni Hunam ang kanyang kahiyahiyang eksena noong araw na iyon, at hindi niya ito binanggit sa kanya mula simula hanggang wakas. Ngunit kung iisipin kung wala ang mensaheng iyon, baka mas mahirap para sa kanya na makatakas sa anino ng paghihiwalay. Sa huli, pinatawad pa rin ni Dong-um si Hunam. Pagkatapos ng tulong ni Hunam, ang performance sa trabaho ni Dong-um ay bumuti rin ng malaki. Ang makita ang bawat Perez na pinag-ugnay niya na pumapasok sa wedding aisle. Iyon ang bagay na nagpaparamdam sa kanya ng pinakamatagumpay. Ang mga groomsmen at bridesmaids, baka magkakaroon din sila ng damdamin sa isa't isa sa panahong iyon dahil ang kaligayahan ay nakakahawa. Tungkol kina Dong-um at Hunam, kung kailan sila magpapakasal ay nananatiling isang misteryo.